Okay, so isang magandang gabi mga pre. So meron tayong unit dito na Motor Star 125 mga pare ko. So ang naging problema nito is nalolobat yung kanyang baterya. Minsan nagcha-charge, minsan nalolobat yung kanyang baterya. So tingnan natin mga pare ko. Ayan, so panda rin natin. Okay, so check muna natin dito sa kanyang kung mayroon siyang dito sa dashboard kung mayroon siyang supply ng kanyang accessories. So ayan, mayroon po siyang supply ng kanyang accessories. So paanda rin natin. Okay, so i-check natin yung kanyang ilaw mga pre. Ayan, yung kanyang ilaw. So try natin siyang i-accelerate. Ayan oh, parang ano siya, parang okay, so ayan oh. So parang namamatay, parang may naglulus mga pre. Ayan. So parang ano siya, lumiliwanag at dumidilim yung kanyang tawag dito, yung kanyang headlight mga pare ko. So ayan, posibleng may naglulus dito sa ating charging system. So i-try nating i-check yung kanyang battery so gamit ng ating scanner. Okay, so ito yung ginagamit kong pang-check kung nagcha-charge yung ating battery mga pare ko. So itong scanner natin. So ayan, i-clip lang natin sa positive. Sa positive terminal of the battery. And then sa negative terminal. Ayan, tingnan natin dito. Okay, so ilagay natin siya sa battery. Okay. Ayan oh. So taas baba yung kanyang battery. Ayan, masyadong mababa. So try natin i-accelerate. Ayan, nasa 11 volts. Ayan. Okay, so ibig sabihin dito mga pre, may naglulus. Ayan, so puntahan na natin kagad yung kanyang regulator or yung kanyang charger. So ayan, baklasin natin tong kanyang tangke. And then check natin yung socket. Baka sa socket lang siya nagkaroon po ng problema. Okay, so ito yung kanyang regulator mga pare ko. So ano siya, 5 wires siya. Ayan, so naka full wave na tong regulator natin. Okay, so ayan, nagiinit yung kanyang socket. So tingnan natin yung kanyang socket. Tanggalin natin. Ayun. Okay, so ayan. So ayan yung naging problema niya mga pre. Ayan oh. Ayan, sunog. At saka yung iba nagkakarbon na mga pare ko. Ayan. Ayun oh, sunog din yan. So ang gagawin lang natin dito mga pre is putulin na natin yan. Putulin na natin to and then rekta na natin, tanggalin na natin yung socket. So ganoon na lang yung gagawin natin para mapadali yung trabaho natin. So ayan. Okay, so puputulin na natin yan. Ayan, so wala nang bawian mga pare ko. Yo. At saka ito, putulin na din natin to. Yo. Saka natin idudugtong. Ayan, so lang tayo magiging problema dyan mga pre kasi color coding naman yan. So napakadali lang po ito, no? Okay, so ito yung kanyang mga wires. So ito yung yellow, pink. Ayan, yung yellow at saka pink, ito yung papunta sa ating stator. So ayan, dalawa din yan, yellow at saka pink mga pre. Ayan. Yung red papunta sa ating battery. Ayan, sa fuse yan. So dito siya nakakonect. Ito yung red dito. Ayan. And then yung kanyang green sa ground yan. And then yung black sa accessories. So sa susi naman siya nakakonect sa ACC natin. Ayan. So kailangan may supply ng positive to mga pre para i-control niya yung pag-charge ng ating baterya.
Kasi kapag ka hindi natin lalagyan ng positive to mga parikoy, ang mangyayari po dyan, ma-overcharge po yung ating baterya. Ayan po. So kailangan merong supply ng accessories to. Ayan. Okay, so ayan mga pre. So natapos na yung ating pagko-connect mga parikoy. So ito yung yellow at saka pink mga pre. So kinonect natin sa dalawang yellow. Kahit magkabaliktad yan, walang magiging problema. So ayan yung red, yung black at saka yung green natin. So ayan, try nating panda rin mga pre. Okay, so ayan na siya mga parikoy. So nasa 13 volts na siya. Ayan o. So goods na, yun lang yung naging problema, yung ano natin, yung socket connector mga parikoy. So eto na siya. Okay, so accelerate natin. Hindi makita. Yan. Okay, so goods na siya mga pre. So yan, headlight natin. Ayan o, okay na siya. Hindi na bumababa. Hindi na so yan, so stable na yung kanyang headlight mga parikoy. Ayan. So goods na siya. So kapag nakailaw, nasa 12.4. Ayan, so goods na siya mga parikoy. So normal na yung ating charging. So ganoon lang mga parikoy ang pag diagnose kapag ganun yung motor ninyo. So sundan nyo lang yung ginawa ko mga parikoy. So napakadali lang. So ayan, bili kayo ng ganito mga parikoy, yung voltage tester. So ito scanner ito mga parikoy, ginagamit ko yan sa mga NMAX, Aerox, kanyan. So pinapandiagnose natin kapag may trouble code yung motor na pinapagawa. So okay naman siya, goods naman siya. Ayan, nakaka-read naman siya, nakaka-delete din siya ng fault code. Ayan, at the same time nagagamit ko din siya dito sa mga ganito, pag-check ng charging system. Ayan, pwede nating gamitin mga pre. So ayan, please like, share and subscribe. Peace.